Isa sa mga pinakamahirap, masakit at malungkot na pwede nating maranasan sa buhay ay yung mag-isa, hindi po ba? And a lot of people experience being alone, either by chance or by choice. Minsan may tao nabubuhay mag-isa, lumalaban mag-isa sa buhay, pinili at minsan nalagay lang doon sa ganong sitwasyon. There are people who live all alone, who fight in life all alone, not by their choice, but because of some circumstances. Hindi nila pinili, kamukha na lang ng mga namatayan ng asawa. Early on, they were widowed. Gusto man nilang extend, buhayin ang kanilang mga asawa, hindi nila magawa. Meron din mga iba, iniwan ng asawa. Ang hirap. Mag-isa, nagpapalaki sa mga bata. Hindi po sila sumakabilang buhay, sumakabilang bahay, sabi nila. Naghanap ng iba. Meron din mga iba, maaga na ulila. Dahil sila ang panganay, sila naging breadwinner para sa pamilya, para sa kanilang mga kapatid. Ang hirap, ang sakit. But there are some who choose to be alone. Why? Because they have to. Kahit na ayaw nila, pinili nila na mag-isa. May dahilan. Kamukha na lang ng mga nasa ibang bansa, mga OFW. Kailangan nilang iwan ang kanilang mga asawa, ang kanilang mga anak, kanilang mga pamilya. Kahit na naho-homesick sila, nalulungkot sila, nadidepress sila. Kailangan mabuhay mag-isa, lumaban na mag-isa. Minsan nakakalungkot, mayroong mga ibang matatanda. Ang tanda-tanda na, nagtatrabaho pa. Bakit? Kailangan, pinipili nila. Kasi hindi maasahan yung kanilang mga anak. Yung kanilang mga anak, anong alam gawin? Gumawa ng bata. Ang dami-dami mga apo, kailangan ipag-aral. Ang dami-dami mga apo, kailangan mabuhay. Pumunta po kayo sa palengke, madaming ganyan. Ang tatanda na, medyo nakukubahan na nga sa pagtatrabaho. Makikita mo, mag-isa, nagtitinda, pinipili nila, lumalaban para sa kanilang mga apo, para sa kanilang mga pamilya. At ganyan din po, hindi po ba? Yung mga working students, pinipili, lumalaban dahil sa kahirapan, dahil meron silang pangarap. Iiwan ang kanilang mga pamilya sa probinsya, makikipagsapalaran sa Maynila. Nag-aaral, nagtatrabaho, kahit na mag-isa. It is a sad experience to be alone. And we are put there by chance or by choice. Pero anong kailangan mong gawin pag nabibigatan ka na, lumalaban, mag-isa sa buhay? Ito po yung gusto kong tandaan nyo, dalawang bagay lang. Kung mag-isa ka, lumalaban ka pa rin sa buhay. Number one, remember to be strong. Remember you are strong. Tingnan nyo po, itong babae sa kwento ni Jesus. Babae, balo, walang asawa, mag-isa, lumalaban, naghahanap ng hustisya. Napakalakas ng loob niya. Kahit na alam niya, nakikiusap siya doon sa judge, wala daw takot sa Diyos, walang respeto sa mga tao, pabalik-balik siya, nagre-request, humihiling, nagpapatulong. A very strong woman. At meron pong kasabihan, the strongest wings are those who fly alone. Ang ganda po, no? Mga pinakamalakas na pakpak, mga pinakamatayog lumipad ay yung mga mag-isa. When you are alone, God knows that you can do it. Bakit pinapabayaan ka ng Diyos sa mag-isa? Kasi alam niya kaya mo. Kasi alam niya malakas ka. Kasi alam niya ikaw lang sa iyong kakayahan magtatagumpay ka. Huwag kang mag-alala. Kahit na nahihirapan ka, nasasaktan ka, napapagod ka sa buhay, kung mag-isa ka, isang mabuting balita yan. Hindi ka papabayaan na mag-isa ng Diyos kung hindi naniniwala ang Diyos sa iyong kakayahan. Remember this, our pains teach us to be stronger. Our tears teach us to be braver. And our broken hearts teach us to be wiser. Kung mag-isa ka, dumadaan sa mga pagsubok at problemang ito, ikaw ay tinutulungan lang ng Diyos maging mas malakas, maging mas matatag, at maging mas matalino. Trust in your ability. Trust in yourself. Magtiwala ka sa sarili mo dahil nagtitiwala ang Diyos sa iyo. Pag ikaw ay nanghihina na, ulit-ulitin mo, sabihin mo sa sarili mo, I am strong. Pinabayaan ako ng Diyos na mag-isa dahil alam niya ako'y malakas. Pangalawa, pag ikaw ay mag-isa, magdasal ka. Itong kwento na sinabi ng ating Panginoon, ito daw ay isang aral para turuan tayo
huwag mapanghinaan sa pagdarasal. Dahil sa pamamagitan ng pagdarasal, doon natin nararamdaman kasama natin ulit ang Diyos. Kung hindi tayo kasi minsan magiging mag-isa, hindi natin matatandaan ng Diyos. Hindi po ba? It is only when we are alone, when we are lonely, that we remember God again. Pag marami kang kasama, pag marami kang ginagawa, di ba nakakalimutan natin palagi ang Panginoon? Kaya nga, kung gumagawa ng paraan ng Diyos para maging mag-isa ka, magpasalamat ka. Dahil tinatawag ka niya, iniimbitahan ka niya, magdasal ka naman. Gusto kitang makasama, gusto kitang makaisa. See, people who are alone are those people who are always closest to the Lord. Yung mga namatayan po ng kanilang asawa, palagi kong nakikita sa Facebook yung mga kakilala ko. Kahit na umiiyak sila, palaging nagdarasal, pabalik-balik sa simbahan. Ang Diyos lang ang kanilang kinakapitan. Yung mga may sakit, makikita mo, napakalalim ng kanilang pananampalataya. Wala nang ibang inaasahan ko hindi ang Diyos. Nagro-rosaryo, nagdarasal. Pag ikaw ay nasa sukdulan na ng pagod, ng hirap, ng lungkot, sino pang mapupuntahan mo? Sino pang makakausap mo? Wala nang iba kung hindi ang Diyos. Remember Jesus, when He was crucified on the cross, He was alone, people were mocking Him, di ba? Niloloko siya ng mga tao, minumura siya ng mga tao. Mag-isa lang siya doon. Ang mga nakapaikot sa Kanya ay ang mga taong masasama. Pero anong ginawa ng ating Panginoon? Doon sa punto, sa oras, sa panahon na mag-isa lang siya, nakapako sa krus, nahihirapan, nakabayubay, nasasaktan, nagdarasal daw siya. Kinakausap niya ang kanyang Ama. Remember this, my dear friends. The Lord does not want your ability. The Lord wants your availability. Wala na tayong maidadagdag sa Diyos. Wala naman ibang kailangan ang Diyos. Pero may inaasam ang Diyos. May hinihintay ang Diyos. Ay yung makasama niya tayo, na nilikha niya. Ay yung makaisa niya tayo, tayong minamahal niya. God wants your availability. When you are alone, God has freed you so that you can be focused and be one with Him. Remember that. Pagka malulungkot, kung ikaw ay mag-isa, dahil una tandahan mo, nagtitiwala ang Diyos, nakakayanin mo yan, malakas ka, you are strong. Huwag ka malungkot kung ikaw ay nag-iisa sa buhay, dahil inalis ng Diyos ang lahat, your distractions, so that you can be more available with Him, so that you can pray and be one with God.